Kung trip nyo talaga na gumamit ng mga sikat na music, wala naman po talaga siyang problema. Hindi po siya bawal. Pero expected nyo na wala kayong kikitain kapag magkaroon kayo ng copyright claim. Pero kung isa ka sa katulad ko na gustong kumita, kailangan aware ka sa mga music na ginagamit mo sa mga video mo. What's up? What's up, madlang people? This is Tumboy TV, ang kokok sa YT, right? Madlang people, every upload ko ng video ay nagbibigay ako ng shoutout. Kaya kung gusto nyong ma-shoutout on my next video, just comment down below. At sa mga nag-comment sa previous video ko, may pa-shoutout kayo. Kaya tapusin nyo itong video ko kasi ang shoutout ay nasa dulo. Sa mga nagko-comment sa previous video ko, kung ano pong account ang ginagamit nyo sa pagko-comment, yun din po yung isa-shoutout ko dito. Alright. Ngayon, pag-usapan naman natin about dito sa copyright claims. Mostly, ito yung nararanasan ng karamihan ngayon. Inuulit ko po, hindi po ako professional. Lahat ng mga pinagsasabi ko dito ay niresearch ko lang din para may share sa inyo. Mostly po sa mga ginagawa kong tutorial ay based on my own experiences. Last time kasi nagkaroon din ako ng copyright claims sa Reels video ko. Kahit meron naman akong mga views pero yung earnings ko ay usad pagong. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo para aware kayo kung sakaling magkaroon kayo ng copyright. Kasi minsan yung pagkakaroon ng copyright claims, hindi ito agad-agad lumalabas. Ang nangyari sa akin, ilang buwan pa lumabas yung copyright issue. Kung hindi ko pa iniisa-isa yung mga videos ko, hindi ko pa malaman na meron pala akong copyright claims. Ano ba itong copyright claim? Ito yung pag-claim ng isang owner sa paggamit mo ng music nila na walang pahintulot. Magkakaroon tayo ng copyright claim kapag gumamit tayo ng isang music na walang pahintulot sa may-ari ng music, walang permission na gamitin natin yung music nila. Siyempre naman, ginastusan nila yung music na yun para i-produce, tapos gagamitin mo lang ng libre, di ba? Normal, i-claim talaga tayo ng may-ari kasi sila lang naman talaga yung may karapatan gumamit ng music na yun kasi sa kanila yun. At sample, monetize na yung channel or Facebook account mo. Alam naman natin kapag monetize na yung channel natin, meron ng mga advertisement na lalabas. Kapag magkaroon tayo ng copyright claims, walang advertisement na lalabas sa mga video natin. Or kung meron mang advertisement, limited lang ito. Minsan talaga wala kasi nga nagkaroon tayo ng copyright claims. Pero minsan naman, merong copyright issue na sharing yung revenue. Ibig sabihin lang, hati kayo sa kikitain ng video mo at meron talagang music na wala ka talagang kikitain kahit piso. Mostly nararanasan ito sa mga bago pa lang nag-i-start sa YouTube, sa Facebook, kasi syempre wala pa silang idea about dito sa copyright claim. At lalong-lalo na ang dami kasing magagandang music, kaya kadalasan sa atin gumagamit talaga tayo ng mga music. Kasi minsan kapag walang music, parang boring naman yung video natin, di ba? Ang tips ko naman sa mga mahilig gumamit ng mga music, huwag kayong gumamit ng mga sikat na music or lalong-lalo na yung mga music na kalalabas pa lang, yung mga bagong music, kasi magkakaroon talaga kayo ng copyright claims. Meron akong tutorial kung saan ako kumukuha ng mga music na ginagamit ko sa mga video ko. So ito yung thumbnail ng video na yon. Marami silang pre-copyrighted music at pwede kayong kumuha dun. Pero kung trip nyo talaga na gumamit ng mga sikat na music, wala naman po talaga siyang problema. Hindi po siya bawal. Pero expected nyo na wala kayong kikitain kapag magkaroon kayo ng copyright claim. Kung gusto mo lang talagang mag-upload for fun, for entertainment purposes only, walang problema kahit gumamit ka pa ng mga sikat na music. Yung iba naman kasi wala silang pakialam kung magkaroon man sila ng copyright claims. Kasi yung habol nila dito ay maging sikat, makilala sila, maging famous. So wala silang pakialam kahit magkaroon pa yung mga video nila ng copyright claims. Pero kung isa ka sa katulad ko na gustong kumita, kailangan aware ka sa mga music na ginagamit mo sa mga video mo. Kasi pwedeng maapektuhan yung earnings mo kapag magkaroon ka ng copyright claim. Tandaan nyo dito sa social media, hindi lahat sineswerte na sumikat.
So, paano na lang kung hindi ka sumikat, di ba? Kailangan dito maging practical ka. Kahit hindi ka sumikat, at least may kinikita kang pera. Alright. Sa social media, hindi mo kailangan maging sikat para kumita. Kailangan mo lang malaman ang tamang proseso at paraan. Kahit piso-piso pa yan, pera din yan. Alright. At tandaan nyo, hindi lang sa paggamit ng music, pwede tayong magkaroon ng copyright claim. At minsan, kahit nasagap lang sa video natin yung music, posible pa rin tayong magkaroon ng copyright claim. Yung mga niche nila ay people vlogs, mga ganun. Mostly, nagkakaroon sila ng copyright claim kasi nga, minsan nakakasagap sila ng music sa labas kapag nagsushoot sila ng video. Kaya mag-ingat kayo kapag nagsushoot kayo ng video sa labas kasi posible pa rin tayong magkaroon ng copyright claims kahit nasagap lang natin yung music kapag nagsushoot tayo ng video. At sample, kung nagshoot kayo sa labas at nakasagap kayo ng music, pwede nyo namang i-mute yung music at pwede rin ninyong palitan para kapag mag-upload na kayo, wala na kayong copyright claim. Tandaan nyo, pwede lang tayong ma-monetize dito sa Facebook kapag wala tayong violation. At kailangan nakasunod tayo sa community standard at policy ni Facebook. May mga video na hindi pwedeng i-upload dito sa Facebook. Yung mga video ninyo ay yung mga nakakasakit ng tao, sexual, abuse, bullying, at marami pang iba. Kahit eligible pa kayo sa lahat ng pictures dito sa Facebook, kapag meron kayong violation, hindi kayo kikita. Kaya advice ko, bago kayo mag-upload ng video, kailangan nyong i-check isa-isa yung mga video ninyo, lalo na sa paggamit natin ng mga music. Kasi hindi lahat ng music ay free. Meron talaga music na magkakaroon tayo ng copyright issue. This is Tomboy TV. Thank you for watching. Bye!